Magandang buhay sa lahat at welcome back dito sa aking Mathematics Tagalog tutorial. Sa video na ito ay papaliwanag ko po sa inyo about solving problems involving mass or weight. So magbibigay po ako ng different problems about mass or weight. So ipapaliwanag ko sa inyo on how to analyze the given problem and then identify natin yung given at step by step ipapaliwanag ko how to solve what is being asked in the problem. Okay, so let's start with number one problem. A chicken is to be fed with 150 grams of nutritious feed a day. How many kilograms of feed are needed in 4 weeks for a dozen of chickens? Okay, so first step ay we're going to analyze the problem. Ano po? I-analyze natin. So kapag hindi natin na-analyze yung problem, hindi natin masasagot what is being asked. Okay, so a chicken is to be fed with 150 grams of nutritious feed a day. So ibig sabihin ay ang kinakain daw ng isang chicken ay 150 grams na feed every day. So, isang araw po yon. The question asked is, how many kilograms of feed are needed in 4 weeks for a dozen of chicken? So, the question here is, ang unit na ginamit dito ay kilograms. Ilang kilogram daw ang kailangan nating ipakain sa dozen of chickens in 4 weeks? Okay, so yung given natin dito na 150 ay grams. Ang tinatanong naman ng problem ay how many kilograms. So, ano po yung gagawin natin to answer the problem? So, ganito lang po yun. Identify po muna natin yung given. Ang given po natin ay 150 grams. Okay. So, ngayon, ang tinatanong ng problem ay kilograms. So, how many kilograms? So, therefore, ang gagawin po natin na first step dito ay yung 150 grams ay i-convert natin into kilograms. Okay? So, itong 150 grams is equal to how many kilograms? Okay. So, i-convert natin. Paano i-convert yung 150 grams into kilograms? So, ganito lang po yun. Gamitin po natin itong table of units for mass or weight. So, yung empty po ay metric ton, kilogram, gram, at milligram. Okay, so i-convert natin from gram to kilogram. So, ito po yung gram, ito po yung kilogram. So, ang gagawin lang po natin dito ay movement po ng decimal. So, mas madali po yon. So, i-move natin yung decimal, okay, from gram to kilogram. So, how many movement? 1. So, 1 movement po yan going to the left. So, 1 move to the left. So, going to the left kasi gram then kilogram. Okay. Since ang conversion po ng units po ng mass or weight, bawat unit po dito, ang pagitan po dito ay by 1,000. So, mean to say, yun pong 1 gram is equal to 1,000 milligram. At yung 1 kilogram po is 1,000 grams. Yun po yun. Kaya po, ang gagawin po natin dito sa movement na yan, i-multiply po natin ng 3 yung 1 na movement. So, 1 times 3 is equal to 3. So, bakit po 3 ang multiply natin? Kasi, ang bawat units po niyan ay may pagitan na 1,000. So, 1,000, there are 3 zeros. Okay? Kaya 1 times 3, multiply natin sa 3, that is equal to 3. So, anong gagawin po natin sa 3 na product? So, we are going to move the decimal of 150 3 times going to the left. Okay, so gawin po natin. Ito po yung number na ko-convert natin. So, yan po yung ating 150. Move natin yung kanyang decimal going to the left 3 times. So, nasaan po yung decimal ng 150? So, kapag wala ka pong nakikitang decimal, understood na yung decimal po ay nasa dulo. Okay, nandito po sa dulo yung decimal ng number. So, i-move natin going to the left 3 times. So, gawin po natin. Okay, so that is 1, 2, 3. So, meaning to say, nandyan po yung decimal ng number. Okay, so nandito na po sa point 150. So kapag may point po sa unahan, yung number, lalagyan po natin ng 0. Okay, so this become 0.15. So bakit po 0.15 na lang? So yung 0 kapag nasa dulo at may point po sa unahan, pwede na pong tanggalin. So pwede pong
150 or 0.15. Kaya yung 150 grams is equal to 0.15 kilogram. Okay, so next po, after po nating ma-convert from gram to kilogram yung given na 150 grams, ay dito na po tayo sa question. So sabi niya, how many kilograms of feed are needed in 4 weeks for a dozen of chicken? O ngayon, ilan po kaya ang kinakain na kilogram bawat chicken sa isang araw? Okay, so sabi po natin, yung kilogram ay 0.15 kilogram, yan po yung 1 chicken kasi 150 grams a day. So, yung 150 grams ay 0.15 kilogram. Kaya yung 0.15 kilograms, yan po yung kinakain ng isang chicken sa isang araw. Okay, so ano po yung gagawin natin yan? So, since 4 weeks po yan, isang araw po yan yung 0.15 kilograms. Since 4 weeks po yan, ang 4 weeks po ay equivalent to, convert natin into days. So, yung 4 weeks po ay magiging 28 days. Ano po? So, 28 days po yan. Okay, so, yung 28 na ito, multiply natin sa 0.15 kilogram. Okay? So, 0.15 kilogram times 28 days. That is equal to 4.2 kilogram. Okay, ibig sabihin, ang kakainin po ng isang manok within 28 days or 4 weeks ay 4.2 kilogram. Ang tanong ay, dozen of chicken daw yung kakain. Ilan po ba yung dozen of chicken? Ang 1 dozen po ay 12. Ano po? So, 12. So, therefore, multiply natin yung 4.2 kilogram sa 12. Okay? Kaya, 4.2 kilogram times 12, that is equal to 50.4 kilogram. So, therefore, ang kakainin po ng dozen of chickens in 4 weeks or 28 days ay 50 kilogram. So, yan po yung ating sagot sa tinatanong ng question na how many kilograms. So, 50.4 kilogram needed for a dozen of chickens in 4 weeks. Okay, so about this number 2 example. How much heavier is a gold with a mass of 1.55 grams than one that measures 725 milligrams? Okay, so ito po ay problem about mass or weight kasi ang kanilang unit ay grams and milligrams. So the question is, how much heavier? So gaano daw mas mabigat yung gold na may timbang na 1.55 grams kaysa sa isa na may timbang na 725 milligrams. So again, ang ginagawa lang po natin dito ay sinusubtract natin para makita kung gaano mas mabigat yung isa. But we cannot subtract directly. Bakit po? Kasi yung first measure ay, ang unit niya ay grams, yung second ay milligrams. So hindi po natin pwedeng isubtract yan diretso. Ang gagawin po natin dyan na first step ay, itong grams ay i-convert po natin into milligrams para pareho po silang milligrams. Okay, gawin po natin. So yung given po natin ay 1.55 grams, i-convert po natin into milligram. Okay, again, to convert, gamitin natin itong table of units for mass or weight. Okay, so gram to milligram, ito po yung gram, ito yung milligram. So how many move? 1 lang yan. Kaya 1 movement going to the right, papunta po sa right. So yung movement na yon na 1, multiply natin ulit ng 3. So the product is 3. So therefore, i-move natin yung decimal ng 1.55 to the right 3 times. Okay? So ito po yung number. Baba ko po dito. Okay, so 1.55. So count tayo ng 3. So 1, 2, 3. Okay. Dito, lumampas po yung decimal nasa dulo. Ano po? So mayroon pong space dito. Yung space dito ay lagyan po natin yan ng 0 always. So therefore, yan po ay magiging 1,550. Andun na po yung decimal sa dulo, pwede na pong tanggalin. So therefore, 1.55 grams is equal to 1,550 milligrams. Okay, so after po natin mai-convert from gram to milligram, yan, so yung 1.55 grams ay 1,550 milligrams. So, pareho na po sila ng unit na milligrams. So, ang gagawin lang na po natin ay isusubtract na po natin yung 1,550 milligrams to 725 milligrams. Okay, so subtract natin 1,550 minus 725 ay 825 milligrams. So, therefore, sagot po natin dyan ay a gold is
825 milligram heavier than the other one. Salamat sa panood kaibigan. Kung nagustuhan mo yung video na ito, please click like and subscribe kung bago ka pa lang po dito sa aking channel.